Isipin ninyo ang ganitong tagpo, 3:20 na ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, pero ang isip ninyo ay nagsisisigaw. Pangatlong beses nyo nang nakatitig sa kisame ngayong gabi at nararamdaman nyo ito. Ang dagundong sa inyong dibdib, ang inyong puso ay kumakabog na parang kakatapos nyo lang tumakbo sa marathon. Kahit na nakahiga kayo ng tuwid at payapa, pagod na pagod kayo. Masakit ang inyong mga buto, pero dilat na dilat ang inyong mga mata. Kung kayo ay nasa edad 60 pataas, hindi lang ito simpleng problema sa tulog. Ito ay isang biolohikal na sirena ng babala. Sa oras na ito mismo, ang antas ng inyong cortisol o ang pangunahing stress hormone ng katawan ay malamang na mas mataas ng 400% kaysa sa dapat. Hindi po ako nagkakamali ng sinasabi. 400%. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan. Imbes na nagpapahinga at nagkukumpuni ang inyong utak, naloloko ang inyong katawan na isiping nasa gitna ito ng isang laban para sa buhay o kamatayan. At narito ang nakakatakot na katotohanan na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga doktor. Ang tahimik na pagtaas ng hormone gabi-gabi ay literal na nagpapabilis ng pagtanda ng inyong utak habang desperado kayong nagbibilang ng tupa para makatulog. Sa normal na sitwasyon, ang inyong cortisol ay dapat nasa pinakamababang antas sa pagitan ng 10:00 ng gabi at 4:00 ng madaling araw. Ito ang gintong oras kung saan naghihilom ang inyong mga kalamnan, naiipon ang inyong mga alaala at napananatag ang presyon ng inyong dugo. Ngunit dahil sa mga makabagong gawi at natural na pagbabago dulot ng pagtanda, bumaligtad ang inyong switch. Nagpapanik ang inyong katawan. Narito kung bakit kailangan ninyong makinig ngayon. Sa tuwing nagigising kayo na mabilis ang tibok ng puso, binabaha ng inyong katawan, ang inyong mga ugat ng glucose o asukal, pinapataas ang presyon ng dugo at pinapaliit ang oras ng inyong malalim na tulog. Gawin nyo ito ng ilang buwan at ipinapakita ng pananaliksik na ang panganib sa stroke, pagkawala ng memorya at mabilis na panghina ng kalamnan ay hindi lang tumataas kundi dumudoble. Kung nagigising kayo sa gabi, ang inyong katawan ay nakadikit sa survival mode. Pero huminga kayo ng malalim dahil may magandang balita ako. Sa katunayan, napakagandang balita. Natuklasan ng mga siyentipiko na hindi nyo kailangan ng mabibigat na reseta ng pampakalma na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na parang zombie. Hindi nyo kailangan ng mga komplikadong makina. Maaari nyong ibalik ang switch na iyon sa repair mode gamit ang mga natural na sangkap na matatagpuan sa pang-araw-araw na pagkain. At ang pinakamaganda, kailangan nyo lang ng 1 kutsara. Ngayong araw, ibubunyag ko ang 6 na makapangyarihan at napatunayan ng siyensya na tig-1 kutsarang pampabalik ng tulog. Hindi ito mga kwentong barbero o pamahiin. Ito ay mga pamamaraang napatunayan sa chemical upang pakalmahin ang inyong nervous system, balansehin ang pagtaas ng cortisol at tulungan kayong makatulog muli ng mabilis. At gugustuhin niyong manatili hanggang dulo dahil ang lunas sa numero 1 ay napaka-epektibo na literal nitong pinapababa
ang temperatura ng inyong katawan para puwersahin ang inyong utak sa malalim na tulog. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi pa ito naririnig. Bago tayo magsimula, may mabilis akong tanong para sa inyo. Anong oras kayo karaniwang nagigising sa madaling araw? 2:00 ba o 3:00? Ay comment nyo sa ibaba. Babasahin ko ang bawat isa ngayong gabi para makita kung may pattern. Handa na ba kayong bawiin ang inyong mahimbing na gabi? Simulan natin sa numero 6. Numero 6 ang tinatawag nating golden neutralizer, ang purong apple cider vinegar. Ito ay isang gintong likido na nakatago sa likod ng halos bawat kusina, pero ipinapakita ng siyensya na umaakto ito bilang pampakalma para sa inyong asukal sa dugo bago pa man kayo pumikit. Ang tinutukoy ko ay ang raw apple cider vinegar, partikular yung may tinatawag na mother. Tingnan nyo ng maigi ang bote. Nakikita nyo ba yung malabo at parang latak na lumulutang sa ilalim? Hindi po iyan dumi. Iyan ang mother. Ito ay isang powerhouse na koleksyon ng mga beneficial proteins, enzymes at bakterya. Direkta itong nakikipag-usap sa inyong gut-brain axis. Isipin nyo iyon bilang superhighway na nag-uugnay sa inyong tiyan papunta sa stress center ng inyong utak. Narito kung bakit kayo nagigising ng 2:00 ng madaling araw. Madalas ito ay dahil sa pagbagsak ng asukal sa dugo. Kapag bumaba ng husto ang inyong blood sugar sa gabi, nagpapanik ang katawan. Akala nito ay nagugutom kayo. Kaya ang inyong adrenal glands ay maglalabas ng emergency cortisol para magpalabas ng nakaimbak na asukal. Ang dagsa ng cortisol na iyon ang gigising sa inyo ng biglaan. Kapag uminom kayo ng 1 kutsara ng raw apple cider vinegar na hinalo sa 4 na onsa o kalahating tasa ng maligamgam na tubig mga 30 minuto bago matulog, epektibo niyong napipigilan ang pagbagsak na iyon. Isang pag-aaral mula sa Arizona State University ang nakatuklas na ang mga taong gumagawa ng simpleng trick na ito ay may 4% mas mababang fasting blood sugar sa umaga. Mukhang maliit lang, pero para sa inyong natutulog na utak, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng payapang gabi at panic attack. Ang acetic acid sa suka ay umaakto bilang speed limit sign para sa inyong panunaw. Pinapabagal nito kung gaano kabilis pinoproseso ng katawan ang carbohydrates, pinapanatiling steady ang inyong fuel levels sa buong magdamag. Si Lola Margie, isang 78 anyos na lola mula sa Quezon City, ay nagsabi sa akin na dati siyang nagigising gabi-gabi na mabilis ang tibok ng puso. Sinimulan niyang inumin ang kanyang sour shot ayon sa tawag niya at ngayon ay mahimbing na siyang natutulog hanggang 6:00 ng umaga. Narito ang isang pro tip dahil karamihan sa mga tao ay mali ang paggawa nito at nasisira ang kanilang tiyan. Kailangan nyo ng eksaktong 1 kutsara sa humigit kumulang 4 na onsa ng maligamgam na tubig, hindi malamig. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong para mas mabilis itong maabsorb at maging presko sa pakiramdam. Oo, matapang ang lasa. Para itong suntok ng asim, pero ang asim na iyon ay nagpapasigla sa inyong vagus nerve na parang paghila ng emergency brake sa inyong stress response. Kung talagang hindi nyo kaya ang lasa, magdagdag lang ng kakarampot
o sangkapat na kutsarita ng raw honey, pero huwag sosobra o tataas ang inyong asukal. Simple lang, mura at epektibo. Pero baka gusto nyo ng isang bagay na nagpaparelax sa inyong naninigas na kalamnan. Dadalhin tayo niyan sa numero 5. Manatiling nakatutok dahil ang susunod na lunas ay tumutugon sa isang kakulangan na nakakaapekto sa 84% ng mga taong higit sa edad 60 at ito ang pangunahing dahilan kung bakit nanginginig at pinupulikat ang inyong mga binti sa gabi. Numero 5, ang muscle relaxer magnesium glycinate powder. Kung kayo ay paikot-ikot sa kama, ang inyong mga kalamnan ay malamang na uhaw sa magnesium ngayon. Kapag mababa ang inyong antas sa mineral na ito, ang inyong nervous system ay naiipit sa fight or flight mode na naglalabas ng cortisol na para bang may tigre sa inyong kwarto. Narito ang isang nakakagulat na istatistika. 100% ng lahat ng tao ay kulang sa magnesium. Pero kung kayo ay higit sa 10 anyos, ang numerong iyan ay tumatalon sa 84%. Kung meron kayong restless legs, pulikat o pagkabalisa sa gabi, halos tiyak na kayo ito. Ang isang kutsara ng magnesium glycinate powder sa tubig bago matulog ay hindi lang nagpaparelax ng inyong mga kalamnan. Pisikal nitong hinaharangan ang mga reseptor sa inyong utak na ginagamit ng cortisol para panatilihin kayong gising at nag-aalala. Ngayon, kailangan niyong mag-ingat. Hindi kayo pwedeng bumili basta-basta ng anumang magnesium. Karamihan sa mga grocery store ay nagbebenta ng magnesium oxide. Mura iyon, mababa ang kalidad. At sa totoo lang, bibigyan lang kayo nito ng sakit ng tiyan o LBM nang hindi inaayos ang inyong tulog. Kailangan nyo ng magnesium glycinate. Bakit? Dahil nakadikit ito sa glycine, isang amino acid na tumutulong para tumawid ito sa harang papunta sa utak. Dumidiretso ito sa inyong utak. Ang mga mananaliksik sa University of Medical Sciences sa Iran ay nagbigay sa mga nakatatandang may insomnia ng 500 pamkuwamilanan ng magnesium sa loob ng 8 linggo. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang antas ng cortisol ay bumaba ng 30% at nakakuha sila ng halos 1 oras na dagdag na malalim na tulog bawat gabi. Isipin ang magnesium bilang bumbero para sa inyong katawan. Tumutulong itong gumawa ng GABA, isang kemikal sa utak na nagsasabing, ayos lang, pwede ka nang magpahinga ngayon. Kung wala ito, sinusubukan niyong patayin ang apoy ng walang tubig. Si Lolo Roberto, isang retiradong mekaniko mula sa Davao, ay nagsabi sa akin na akala niya ang kanyang mabilis na pag-iisip ay bahagi lang ng pagtanda. Nakumbinsi siya ng kanyang anak na subukan ang magnesium powder. Sa loob ng 3 gabi nawala ang panik. Ang powder form ay mas mabilis gumana kaysa sa tableta dahil naa-absorb ito agad sa mga tissue ng inyong bibig. Gumamit ng isang pantay na kutsara o ang scoop na kasama nito para makakuha ng humigit kumulang 400 ml. Ihalo ito sa 6 na onsa ng maligamgam na tubig at inumin ng dahan-dahan. Huwag lagukin. Higupin ito sa loob ng 5 minuto para hayaang ma-absorb ito ng katawan ng dahan-dahan. Maaari kayong makaramdam ng alon ng kalmado sa loob ng 20 minuto. Pero paano kung ang problema nyo ay hindi lang kalamnan,
Paano kung ang isip nyo ay tumatakbo kasama ang milyon-milyong iniisip? At ngayon gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa isang makapangyarihang ugat na amoy kabayo pero gumagana parang pampakalma. Numero 4, ang stress thermostat ashwagandha root powder. Ang sinaunang halamang gamot na ito ay may pangalan na mahirap bigkasin. At sa Sanskrit, ang ibig sabihin nito ay amoy ng kabayo. Bakit? Dahil dapat itong magbigay sa inyo ng lakas at tatag ng isang kabayong lalaki. Pero para sa tulog, umaakto ito bilang master reset switch para sa inyong stress hormones. Ang ashwagandha ay tinatawag ng mga siyentipiko na adaptogen. Hindi tulad ng sleeping pill na patutulugin lang kayo gamit ang kemikal na martilyo. Ang adaptogen ay umaakto parang thermostat. Kung ang cortisol nyo ay sobrang taas, ibinababa niya ito. Kung kayo ay pagod, sinusuportahan kayo nito. Tinutulungan nito ang inyong katawan na umangkop sa stress para magkaroon kayo ng katatagan. Ang isang kutsara ng ashwagandha powder sa maligamgam na gatas o almond milk ay naglalaman ng mga compounds na pisikal na humaharang sa mga daanan ng stress sa inyong utak. Naglalagay ito ng do not disturb sign na hindi kayang baliwalain ng inyong hormones. Isang pag-aaral na inilathala sa Indian Journal of Psychological Medicine ang nakatuklas na ang mga taong umiinom ng ashwagandha ay nakita ang kanilang cortisol levels na bumaba ng average na 44% sa loob lang ng 6 araw. Ang pinakamalaking pagbaba ay nangyari sa gabi eksakto kung kailan nyo ito kailangan. Si Tito Tomas mula sa Cebu ay 200 taon nang nakikipagbuno sa pagkabalisa sa gabi. Hindi siya makapaniwala na ang isang ugat na may kakaibang pangalan ay makakaayos nito. Pero pagkalipas ng 2 linggo, natutulog na siya ng tuloy-tuloy sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Mahalaga ang powder dahil nakukuha nyo ang benepisyo ng buong ugat. Ihalo ang isang pantay na kutsara sa 8 onsa ng maligamgam na gatas. Bakit gatas? Dahil ang taba sa gatas o plant-based milk ay tumutulong sa halamang gamot na maabsorb sa inyong sistema. Natatakpan din nito ang lasa. Oo, lasang lupa ito o medyo parang dumi o mapait na ugat. Narito ang pro tip. Magdagdag ng kurot ng cinnamon o nutmeg. Magiging lasang tsa ito bago matulog. Maging matiyaga dito. Habang ang iba ay mabilis itong nararamdaman, ang ashwagandha ay cumulative o naiipon. Bigyan ito ng 2 linggo at mapapansin nyo na ang mga bagay na dati ay nakaka-stress sa inyo ay hindi na kayo inaabala. Pero paano kung gusto nyo ng isang bagay na talagang masarap ang lasa? Ang susunod na Lunas ay isang malalim na pulang juice na sinasabi ng mga mananaliksik na mas gumagana pa kaysa sa ilang inireresetang gamot. Numero 3, ang Red Elixir Tart Cherry Juice Concentrate. Talagang namangha ang mga siyentipiko nang suriin nila ang prutas na ito. Natuklasan nila na ang tart cherries o maasim na cherry ay naglalaman ng pinakamataas na natural na konsentrasyon ng melatonin na matatagpuan sa anumang pagkain. Pero hindi iyan ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol dito para durugin ang cortisol. Ang isang kutsara
ng tertiary concentrate ay naglalaman ng napakalaking halaga ng anthocyanins. Ito ay mga pulang pigment na umaakto bilang matapang na anti-inflammatory. Narito ang koneksyon sa inyong tulog. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay may mas maraming pamamaga, naninigas na kasukasuan, rayuma at mga sakit. Kapag na-detect ng katawan ang pamamaga, naglalabas ito ng cortisol para subukang ayusin ito. Ito ay isang masamang siklo. Ang sakit ay nagdudulot ng cortisol. Ang cortisol ay nagdudulot ng paggising. Ang tart cherry juice ay pinuputol ang siklong iyan. Ang mga mananaliksik sa Louisiana State University ay nakatuklas na ang mga nakatatanda na may chronic insomnia na uminom ng juice na ito ay nadagdagan ang oras ng tulog ng 84 minuto bawat gabi. Iyan ay halos 1.5 oras ng dagdag na pahinga. Bakit concentrate? Ito ay krusyal. Kailangan nyo ang concentrate, hindi yung matatamis na juice blend na makikita sa tindahan. Ang concentrate ay 20 beses na mas malakas. Ang isang kutsara ng concentrate ay katumbas ng pag-inom ng 1 buong litro ng regular na juice, pero walang kasamang maraming likido na magpapatakbo sa inyo sa banyo buong gabi. Hanapin ang Montmorency Tart Cherries Particular. Sila ang pinakapinag-aralan na uri. Ihalo ang 1 kutsara sa 6 na onsa ng tubig, mga 30 minuto bago matulog. Babala, maasim ito. Mangingilo ang inyong bibig. Ang asim na iyon ay ang mga aktibong compound na gumagana. May ilang tao na nag-uulat na nagkakaroon sila ng napakalinaw at makulay na panaginip kapag sinimulan nila ito. Magandang senyales iyon. Ibig sabihin, sa wakas ay pumapasok na kayo sa yugto ng tulog na maaaring ilang taon nyo nang hindi nararanasan. Ang susunod na ito ay magiging kontrobersyal. Sinabihan na kayo na ang asukal ay masama para sa tulog tama. Well, mali ang sinabi sa inyo, hindi bababa sa tungkol sa partikular na uri ng gintong ito. Numero 2, ang brain fuel raw honey o purong pulot. Alam ko ang iniisip nyo, asukal bago matulog. Hindi ba ako magigising niyan? Karaniwan oo. Pero ang raw honey ay iba. Ang partikular na balanse ng fructose at glucose sa raw honey ay lumilikha ng perpektong balanseng reserba ng gasolina para sa inyong atay. Naalala nyo kung paano ko sinabi ang tungkol sa pagbagsak ng inyong asukal sa dugo ng 3:00 ng madaling araw. Ito ang Lunas. Pinipigilan nito ang tinatawag ng mga doktor na Down phenomenon. Yung sandali na iniisip ng utak nyo na wala na kayong gasolina at sumisigaw para sa cortisol upang gisingin kayo. Ang 1 kutsara ng raw, hindi prinosesong honey ay nagbibigay ng saktong dami ng liver glycogen upang tumagal sa buong magdamag. Umaakto ito bilang dahan-dahang naglalabas na kapsula ng enerhiya. Natuklasan ng mga mananaliksik na Scottish na ang pagkonsumo ng honey bago matulog ay maaaring magbawas ng stress hormones ng hanggang 50%. Bukod dito, ang honey ay tumutulong na magdala ng tryptophan sa utak. Ang tryptophan ay nagiging serotonin na nagpaparelax sa inyo at pagkatapos ay nagiging melatonin na nagpapatulog sa inyo. Ito ay isang natural na biological chain reaction. Narito ang kritikal na detalye. Dapat ay raw honey ito, hindi yung prinosesong bagay sa plastic na oso na mukhang malinaw na sirap.
Asukal na sirup lang iyon. Gusto nyo yung malapot at hindi gaanong malinaw na mukhang galing mismo sa bahay pukyutan. Naglalaman ito ng mahigit 200 aktibong compound kabilang ang quercetin na nagpapakalma sa mga neuron sa inyong utak. Kuniin ito ng diretso mula sa kutsara mga 20 minuto bago matulog. Huwag ilagay sa kumukulong tsaa dahil ang mataas na init ay pwedeng pumatay sa mga beneficial enzymes. Hayaang matunaw ito sa inyong bibig. Masarap ito. Nakakapagpanatag at nagsisignal sa inyong katawan na kayo ay ligtas at busog. At ngayon ay nakarating na ako sa pinakahuling solusyon. Ang huling sustansyang ito ay ang pinaka-underrated na sleep supplement sa planeta. Umaakto ito bilang air conditioner para sa temperatura ng inyong katawan. Numero 1, ang Deep Sleep Architect Glycine Powder. Ito na iyon, ang pinakamakapangyarihang pandurog ng cortisol na halos walang nagsasalita. Ang glycine ay isang simpleng amino acid. Ginagamit ito ng inyong katawan para gumawa ng collagen at magkumpuni ng tissue. Pero nang pag-aralan ito ng mga mananaliksik na Hapon sa mga taong may chronic insomnia, nakatuklas sila ng isang bagay na dapat ay naging headline sa balita. Ang sangkim, ang isang kutsara ng glycine powder na humigit kumulang 3 gramo ay umaakto sa mga receptor sa inyong utak. Literal nitong sinasabihan ang inyong nervous system na mag-power down o huminahon. Pero may ginagawa pa itong iba na kakaiba. Ibinababa nito ang core body temperature o temperatura sa loob ng inyong katawan para makapasok sa malalim at nakakapagpagaling na tulog. Ang temperatura ng inyong katawan ay kailangang bumaba ng mga 2 degrees. Kung mataas ang inyong cortisol, mananatili kayong mainit at balisa. Pinupuwersa ng glycine ang pagbaba ng temperatura sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga ugat ng dugo sa inyong balat. Para itong pagbaligtad sa malamig na bahagi ng unan pero para sa buong katawan. Natuklasan ng mga mananaliksik na binawasan ng glycine ang oras na kailangan para makatulog ng 38% at binawasan ang paggising sa gabi ng 50%. Si Lolo Francisco, isang veterano mula sa Batangas na hindi nakakatulog nang tuloy-tuloy simula noong serbisyo niya 10 taon na ang nakakaraan, ay tinawag ang glycine na kanyang miracle powder. Sa wakas ay nakakuha siya ng buong gabi ng pahinga. Bakit ito numero 1? Hindi tulad ng melatonin o mga pampakalma, ang glycine ay hindi nag-iiwan sa inyo ng pagkahilo o groggy. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na pinapabuti nito ang paggana ng isip kinabukasan. Gumigising kayo na mas matalas, mas malinaw, at mas masigla dahil nakakuha kayo ng dekalidad na tulog, hindi lang basta mahabang tulog. Ihalo ang isang kutsara, humigit kumulang 3 hanggang 5 gramo sa 4 na onsa ng tubig bago matulog. Mayroon itong natural na matamis na lasa, medyo parang tubig na may asukal, kaya napakadaling inumin. Hindi nyo kailangang takpan ang inyong ilong para dito. Makakaramdam kayo ng pampalamig at pampakalmang sensasyon sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Ang 6 na kutsarang ibinunyag ko ay hindi mga magic trick. Ang mga ito ay mga biolohikal na susi na nagbubukas sa repair mode
na desperadong kailangan ng inyong katawan. Hindi nyo kailangang tanggapin na ang paggising ng 3:00 ng madaling araw ay bahagi lang ng pagtanda. Isa iyang kasinungalingan. Ang inyong katawan ay dinesenyo para matulog, para maghilom at para magising na presko. Maaaring magsimula kayo sa glycine para palamigin ang inyong katawan. Baka subukan nyo ang tart cherry para labanan ang pamamaga o ang apple cider vinegar para balansehin ang inyong asukal sa dugo. Isipin ang pagsasama-sama sa kanila. Isipin ang pag-inom ng inyong magnesium kasama ang 1 kutsarang raw honey. Lumilikha kayo ng personal na panangga laban sa stress. Kaya may hamon ako sa inyo ngayong gabi. Pumili lang ng isa, subukan ito, at bumalik dito at sabihin sa akin kung paano kayo natulog. Ang inyong mahimbing na panaginip ay naghihintay sa kabilang panig ng kutsarang iyon. Narito ang aral na nais kong baunin ninyo. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagtitiis, sa sakit o hirap, kundi sa paghahanap ng tamang susi para buksan muli ang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili. Minsan ang lunas ay wala sa mahal na gamot, kundi nasa kusina lang natin. Kung nakatulong sa inyo ang payong ito, pakipindot ang like button. Nakakatulong ito para maabot ko ang mas maraming tao na nahihirapan din tulad ninyo. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga tip na makakasalba ng buhay. Binabasa ko ang mga komento ngayon, kaya sabihin nyo sa akin kung alin sa mga ito ang susubukan nyo muna. Maraming salamat sa panonood. Manatiling malusog at matulog ng mahimbing. Ito po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor. Mag-ingat po kayo palagi.